A blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay narito ulit sa ating Seeking God in the Morning devotion. At today is the conclusion of our week 3 nitong ating topic series na Youth in Action. Ayan. Kumusta po ang inyong umaga? Ayan. We still have sunny weather. Kahit minsan medyo umuulan-ulan na rin ng konti. Ayan, ngayong umagang ito ay maaraw at mahangin. Ayan, dito sa amin sa Laguna. Ayan. At katulad ng dati, tayo ay magsimula sa panalangin. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo po muna ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan at taglay namin. Maraming salamat sa iyong paggabay sa amin at pag-iingat sa aming buhay sa buong magdamag. At Ama, patuloy namin hinihiling ang iyong presensya na samahan mo kami, Panginoon, sa aming gawain sa umagang ito. Ikaw po nawa, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin, magkaloob sa amin, Panginoon, ng pangunawa na maintindihan, Panginoon, ang iyong mga aral at mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Gabayan mo po ang iyong lingkod. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga aral at salita ng tama at may kalinawan. Gabayan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila. Tulungan mo, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo, Panginoon, na ang kanilang buhay Kristiyano ay patuloy na magliwanag at maging mabuting halimbawa sa lahat ng taong nakakasalamuhan nila. At Ama, patuloy din namin hinihiling ang iyong mapagpalang haplos at pagpapagaling, Panginoon, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay at mga kapatiran na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo po, Panginoon, na ito ay kanilang mapagtagumpayan at patuloy silang gumaling, Panginoon, sa anumang karamdaman na kanilang taglay o kinakaharap sa mga oras na ito. Ama, patuloy mo pong linisin ang aming puso at isipan at gawin kaming katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. Good morning kay Auntie Paz at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan, mapagpalang Biyernes ng May 22. Ayan. At dito sa ating topic, na Youth in Action, tayo ay nasa day 20. At dahil nga hanggang Friday lang tayo, so yung ating summary ay i-discuss din natin ngayon. So yung pagtatalakay natin ay pang day 20 and day 21. So dito, heto na yung ating day 20. Kahapon pinag-usapan natin yung determinasyon sa pag-atake o pagtungo sa goal sa pamamagitan nitong driving to the basket. Ayan, yan yung diniscuss natin kahapon, naalala niyo po ba? Pero sa sobrang agresibo natin, dito sa ating pagtakbo, may isang malaking panganib na dapat nating iwasan. Ito yung tinatawag na offensive foul. Ayan. Yung ating mga terms ay ginamit natin pang sports para dito sa ating mga kabataan. Kaya itong mga word na driving to the basket at saka offensive foul at yung mga nakaraan pa natin na ginagamit ay pang basketball. Ayan. Para mas lalong makarelate, itong ating mga kabataan. Dito sa Pilipinas, ito yung talagang kilalang game, na kung saan yung mga kabataan natin ay talagang excited pagdating sa larong ito. Pero sa paraan din na ito, ay marami tayong pwedeng ma-connect. Ayan. Bilang Kristiyano, bilang mga youth
in action, at saka para rin sa mga magulang, no, na gustong lumaki yung kanilang mga anak or maging matured sa pagiging Kristiyano, no. Ito yung ihinanda natin araw-araw na topic, no, kung saan makaka-relate itong ating mga kabataan. So ngayon, dito sa ating day 20, avoiding the offensive foul. Yan ang ating title. So dito sa ating week 3, offense versus defense, the campus light. At ang ating Bible verse o scripture na pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Colosas, Kapitulo 4, versikulo 6. Ayan, Colossians chapter 4, verse 6. At ang sinasabi po sa Tagalog, ito: ang pagsasalita ninyo sa lahat ng oras ay maging may biyaya na pinagtimplahan ng asin. Ayan, upang inyong malaman kung papaano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Let our speech daw, no, yung ating pananalita ay magkaroon ng magandang pandinig o panlasa, no? Lagyan daw natin ng asin. Ayan. So alam natin, no, itong verse na ito napaka sikat nitong verse na ito, na dapat sa ating pangungusap, no, marunong tayong tumimpla. Ibig sabihin, marunong tayong pumili ng tamang salita na ating bibigkasin, no? Dapat ito ay puno ng pagpapala. Ayan. Okay, so dito, no, sa ating topic na avoiding the offensive foul, no, ang ating message dito is aggressive for God, gentle for people. Yan. Kahit tayo ay talagang very aggressive or sa paggawa, no, sa iglesia tayo ay excited palagi na gumawa para sa iglesia, kailangan maingat tayo sa ating pananalita. Okay, pumunta muna tayo sa basketball, no? Sa basketball, ang isang player na nagda-drive patungo sa ring ay kailangan maging agresibo. Siyempre, no, kailangan mabilis ka, ang mata mo kailangan laging nakasubaybay, no? So talagang kailangan maingat ka, no? Huwag mo hayaang maagaw yung bola. Ngunit, ayan, kung sa kanyang pagtakbo ay basta-basta na lang tumutulak siya, sumisiko, yung mga ganyan, no? Babanggain yung kalaban o sasakalin yung defender, no, sa galit, no, yung mga ganyan, no, sasakalin niya, nakaposisyon ng maayos, no, yung defender, hindi naman siya nang a-attack, no, so dumidepensa lang siya, pero minsan galit na galit, no, dahil agresibo yung ating mga player. So pwede siyang pwede siyang matawagan, no, ng offensive foul, no? Pwede siyang tapikin ni referee, no? Sabihin niya, "Oops, it's a call for offensive foul." Ayan. At pagka natawagan ng offensive foul, anong mangyayari? Siyempre, mawawala sa team ang bola. Mapupunta ito sa kalaban at makakaipon pa ng personal foul, no? Kasi syempre pinupuntosan niyo ng referee, okay, pang ano mo na to pang fifth o kaya pang third mo na to foul. O ngayon pagka umabot ka 7 yata, no? Tama ba ako? Pagka naka 7 foul ka na sa basketball, graduate ka na, tinatawag, tatanggalin ka na, hindi ka na pwedeng maglaro, no? So yun yung iniingatan, no, ng mga assistant coach, tsaka syempre ayaw din ng head coach, no, na offensive foul yung kanyang mga player. So dahil nga syempre mawawalan sila ng puntos at pagkakataon, no, para sila ay manalo. Ngayon, dito naman, no, paano natin may a-apply yan dito sa ating youth in action? So, bilang youth in action, tinatawag tayo ni Lord na maging mapusok at matapang sa pagbabahagi ng ating pananampalataya at paninindigan kung saan tayo naroon, no, nasa grupo tayo. Pero may manipis na linya, no, sa pagitan ng pagiging bold
o matapang at pagiging arogante o mayabang, no? Kumbaga, baka mamaya lumagpas ka, no, doon sa linya mo at maka-offense ka. Yan, maka-offend ka pala, sorry. Maka-offend ka, no? At matawagan ka ng offensive foul, no? Kapag ipinaglalaban natin ang tama sa paraang mapanghusga o pabalang o nagiging na tayo, ano ba 'yon? Nawawala na yung ating pagiging magalang, no? Sa ating guro, sa ating mga kaklase, sa ating mga kaibigan, no? Nakakagawa tayo nitong spiritual offensive foul. Ayan. So, anong dapat natin gawin, no? Para sa mga youth, eto, tandaan ninyo, ang layuan natin, ang layunin natin sa school campus o sa kung saang organization man tayo belong or nasa ang grupo man tayo, no, ay ang makuha ang puso ng mga tao para kay Kristo. Yan. Maging good influencer tayo para kay Jesus. Hindi ang manalo sa pakikipagtalo, no? Hindi tayo hindi tayo abogado, na nakikipagdebate palagi. Gusto nyo ba yun? Yung lagi kayong nakikipagdebate? Siyempre, ayaw natin yun, no? Kung naninindigan ka, kung ikaw nga, no, naninindigan ka na laban sa mga nandaraya o sa mga maling usapan, tapos ikaw naman ginagawa itong dahilan, no, para ipahayag mo yung iba mong feelings or yung gusto mo ipakita na ikaw ay holy, yung mga ganon, no? Yung gusto mong itaas yung sarili mo kaysa sa kanila, no? Gusto mong angat ka sa kanila, parang ganon, no? Nawawala yung humbleness mo. Nakakagawa tayo ng offensive foul sa ganitong paraan, no? Yung tinatawag natin spiritual offensive foul. Ang tunay na campus light, yan, o yung magandang ugali ng isang batang Kristiyano ay kahit agresibo siya sa paggawa ng tama, no, ay hindi siya gumagawa nitong o hindi siya nagsasabi o hindi bumubuka yung kanyang bibig sa mga maling salita, no? So, ang tunay na campus life ay agresibo sa paggawa ng tama, ngunit punong-puno ng pagpapakumbaba, pagmamahal, at malumanay na pananalita. Huwag nating sagasaan ang mga tao. Sa halip, akayin natin, no, patungo sa ring ni Lord, no, patungo sa ating Panginoong Diyos, no, gamit yung magandang ugali. Yan. Para naman sa mga magulang, bilang mga assistant coaches, tulungan nating gabayan ang nag-aalab na apoy sa puso ng ating mga anak. Kasi 'di ba, ang mga kabataan very aggressive talaga 'yan. Lalo na pagka gustong-gusto nila yung kanilang ginagawa, no? Nag-e-enjoy sila, no? Pero kailangan nating gabayan kasi baka mamaya sumusobra na, no? So normal sa mga kabataan na maging idealistic at gigil, no, sa pagbabago. Ngunit kailangan natin silang turuan ng emotional intelligence at grace. Ayan. So, katulad, no, dito sa aming paggabay ng aking asawa na si Larry, no, kung paano namin ginagabayan yung aming anak na si Christine sa pagharap niya dito sa iba't ibang uri ng tao dito sa kolehiyo, no, dito sa papasok na siya sa college at makakamit siya ng iba't ibang klase, no, hindi katulad nung high school, no, ito iba na, no. So, kailangan ipaalala natin sa kanila, sa ating mga anak, yung katotohanan na walang pagmamahal na nagiging malupit. Ayan. So, kung talagang meron kang pag-ibig sa iyong kapwa, kailangan hindi harsh yung pananalita, hindi nakakasakit. Ayan. So, let's train, no? Let's train our children, no, to speak the truth in love. Ayan. Ang pinakamagandang offensive play ay yung nakakapuntos ka para kay Lord nang hindi ka nag-iiwan ng sugat sa puso ng iyong kapwa. Ayan. So dito, no, sa ating daily topic, meron tayong in-action challenge.
Ngayon, para sa mga youth, ano yung inyong in-action challenge? Ngayong araw na to, no, kung kayo man ay nasa, yung iba kasi may klase pa, no, kaya yung iba nasa school, pero kung kayo ay nakabakasyon na at nag-enjoy ng bakasyon nyo kasama yung inyong mga kaibigan, ayan, kapag may pagkakataon na kailangan mong itama ang isang mali o ipahayag ang iyong opinion, i-check mo muna ang iyong tono at motibo. Yan. Sa mga kabataan, no? Bago kayo mag-express ng inyong feelings o ng inyong saloobin o ng inyong pananaw, no? I-check nyo muna. Teka, baka mamaya masyado akong impulsive, no? Salita ako ng salita. Hindi ko alam, meron pala akong masasaktan. Yan. So, siguraduhin na ang mga salitang gagamitin mo ay banayad, may respeto, at naglalayong magpatatag, hindi magpabagsak ng kapwa. Yan. So, ito ang inyong in-action challenge, mga kabataan. Tandaan, maging maingat sa inyong pananalita. Para naman sa ating mga magulang, ayan, mag-reflect. Ito ang ating in-action challenge. Mag-reflect kasama ang anak ngayong gabi. Ayan. So, tama-tama, meron pa tayong ilang oras para pag-isipan. Kasi ngayong gabi, tulungan natin na makapag-reflect tayo kasama yung ating anak. Tanungin siya, may pagkakataon ba sa araw na ito, no, sa kung saan ka naroon, sa school or nasa mga kaibigan mo, na nahirapan kang maging mahinahon habang ginagawa yung tama? Meron bang chance na parang nahihirapan kang maging mahinahon or sobrang dami ba ng stress na dala mo na kaya minsan hindi mo nakokontrol yung iyong pananalita? So, ang importante, no, para sa ating mga magulang ay ipagdasal, no, ang kanilang puso. Tandaan natin na kailangan ipanalangin natin na manatiling malambot yung kanilang puso kahit sa gitna ng mapanghamong kapaligiran na kinaroroonan nila. Ayan. So, yan, that's it, no? Yan ang ating Day 20, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. At dito naman, no, para sa ating Day 21, ito ay summary nitong ating buong ikatlong linggo. Yun. So, sa pagtatapos nitong ating third week, no, dito sa ating ikatlong linggo, no, i-summarize natin sa pamamagitan nitong tinatawag nating the final quarter. Yan. Sa sports kasi, the final quarter ang pinaka-crucial na bahagi ng laban. Dito, sinusubok ang endurance. Dito lumalabas ang tunay na karakter ng team. At dito rin nagiging matindi ang kapit sa game plan ng coach. Sino yung coach? Siyempre, siya yung mataas, no, doon sa grupo, no, doon sa team. So, ngayon, gagawin natin ang ating Sabbath reflection para sa ating buhay bilang Campus Light. Ayan. So, dito sa ating Day 21, no, the final quarter, no, ang ating Week 3, Offensive versus Defense Sabbath reflection. At bago tayo magkaroon nitong Sabbath reflection, tayo muna ay magbasa, no? Basahin muna natin yung nakasulat sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28. At sinasabi, kaya nga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag mayanig. Magpakasipag kayo lagi at magpakasipag kayong lagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ayan. So, tandaan natin, pilitin natin. Ito ay paalala sa atin ni Apostol Pablo na pilitin natin, no, na tayo ay maging matatag at maging masipag sa ating paglilingkod. Ayan, dahil alam natin na ang lahat ng ating pagod, ang ating sakripisyo ay hindi baliwala sa ating Panginoong Diyos. Ayan, ito ay mahalaga sa Kanya. Ayan, at alam natin na ito ay may reward in the future. Ayan, okay. So,
ang mensahe dito sa ating conclusion o day 21 nitong week 3. Finishing the period strong. Ayan, itong mahalaga yung hanggang dun sa dulo tayo ay malakas. Kapag pumasok na ang laro sa fourth quarter, pagod na ang mga binti ng players. Yan, ganyan sa basketball, di ba? Pagka fourth quarter na, pagod na yung mga players. Naghahabol na ng hininga ang lahat. At ang pressure ay doble, no? Kumpara sa simula. Dito, madalas bumibigay ang mga team na walang disiplina. No? Kung wala kang disiplina, bibigay ka agad. Pero para sa isang kampyon, ang final quarter ang oras para ibuhos ang natitirang lakas dahil alam nilang malapit na yung dulo. Yan. No? So, ngayon dito naman no sa ating buhay Kristiyano, no, makaka-connect tayo dito. Nitong nakaraang linggo, dinala natin ang ating laro or yung ating topic no sa school court or campus life, no. Pinag-usapan natin kung paano mag-offense, humarap sa peer pressure gamit ang full court press. Ano ba yung full court press? Ito yung ating ating team, no. Kailangan dapat mag-time out. Paano mag-steal ng mga maling sitwasyon at paano umiwas sa offensive foul. Ngayong Sabat, oras na para tingnan ang ating scorecard sa campus. Ayan, napagod ka ba sa pagiging mabuti? Sana naman hindi, di ba? Kasi alam natin na ito ay mahalaga para sa ating head coach, para sa ating Panginoong Diyos. At ito ay mahalaga para tayo ay maging kampyon no, sa ating buhay Kristiyano. Nahirapan ka bang manindigan? Ayan. So, para sa ating mga youth, normal lang na mapagod sa final quarter, lalo na sa pag-aaral, sa mga gawaing bahay, sa mga task, no? O sa gitna ng mabibigat na requirements. Tulad dito sa aming anak na si Christine na patuloy na nagsusumikap sa kanyang nalalapit no na pagtungtong sa kolehiyo. Darating talaga ang mga araw na parang gusto mo nang mag-sub out no yung dahil sa bigat ng academic at social environment. Pero huwag kang bibitiw. Kasi ang ating head coach, ang ating Panginoong Jesus, ang nagbibigay ng second wind. Natandaan niyo yung second wind na pinag-usapan natin nung tayo ay nasa topic ng faith in action, no? Na yung second wind, pagka andun ka na sa tuktok, malapit ka na parang kakapusin ka na ng hininga, may dumarating na second wind, no? Yung supernatural na lakas para matapos mo yung gawain mo ng matatag. Ayan. So, merong tinatawag nitong second wind sa sports at sa mountain climbing. Kaya eto, no, higit sa lahat, meron tayong second wind na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ayan. So, para sa mga magulang, bilang assistant coaches sa huling bahagi ng linggo ng session, no, itong series natin ito, ang role natin ay ang maging pinakamalakas na taga-cheer. Ayan. Kapag nakikita nating pagod na yung ating mga anak, no, sa pakikipagbuno sa kanilang trabaho, sa kanilang school o sa bahay, huwag tayong magsawa na mag-abot ng hydration o yung kumbaga sa player, 'di ba? Iaabot mo yung tubig. Sa atin naman mga magulang, iabot natin yung pagmamahal at pagkalinga natin sa kanila, no? Yung higit sa lahat yung ating panalangin. Huwag tayong mapagod, no, na manalangin para sa kanila. Kami ni Larry, natutulungan, no? Nagtutulungan kami sa panalangin para sa aming anak na si Christine. Nais namin panatiling ligtas at puno ng encouragement, no, itong aming anak. So bilang assistant coaches sa ating mga anak, paupuin natin sila sa bench no muna. Alam niyo yung mga players, 'di ba, pag pagod na umupo muna kayo. Okay, ilabas muna, ikaw muna pumasok.
dito muna siya sa bench, no? So, para sa atin mga magulang, pagpahingahin din natin, no? Paupuin muna natin sa bench, no? Ang ating mga players upang magkaroon sila ng lakas na tapusin itong laban, no? Na kinakaharap nila. So, ang mahusay na player ay hindi lang magaling sa simula. Mas kilala siya sa kung paano siya magtatapos sa huling quarter. Diyan nakikita yung galing ng isang player. So, ganun din sa ating mga anak, no? Dito sa kanilang ginagawa, no, na task, habang palapit ng palapit, pahirap ng pahirap yan. Kaya lalo tayong dapat sumubaybay sa kanila at patuloy silang ipanalangin. So, magkaroon tayo nitong tinatawag nating game tape discussion o family huddle. Di ba napag-usapan natin yan, no? Yung family huddle, yung mag-pray tayo as a team. Magtipon-tipon ng pamilya ngayong gabi at pag-usapan ito ng may katapatan. Yan. So, una, check natin, no? The fatigue check. Saan ka pinaka napagod nitong nakaraang linggo? Sa gawain mo ba sa paaralan, sa trabaho, emosyon, no? O sa mga relationships, no, sa kaibigan. So, tanungin natin, no, kung saan ba yung area na napapagod yung ating mga anak. So, the stand out play, tandaan din natin tong word na to, stand out play. Kailangan mo maramdaman na talagang tinutulungan ka ni Lord na maging light o influencer sa tapat ng ibang tao ngayong linggo, no? So, kailangan ipakita mo, no? Ipakita ng ating mga anak, ng ating mga youth na sila ay ginagabayan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng lakas ng loob na mag-influence, no? I-share ang salita ng ating Panginoong Diyos. And the final push. Ayan, tandaan natin. Ano ang kailangan nating ipagdasal para sa isa't isa upang pumasok tayo, no? Makatungtong tayo, no? Sa mga susunod na linggo, araw, buwan o taon, no? Para magkaroon tayo nitong championship mindset. Ayan. So, ano yung kailangan natin na ipagdasal? Siyempre, ipagdasal natin yung karunungan, kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos, no? Para tayo ay gabayan niya, no? Para sa ating mga decision makings. Ayan. So, nakakatuwa, no? Dito sa ating Sabbath day, no? Sa ating summary itong week 3. So ngayon, para sa lahat, mag-alay ng isang prayer of endurance ngayon. Magpasalamat kay Lord dahil tapos na ang 3 linggo natin, no, ng ating pag-aaral nitong Youth in Action. So we are down to 1 week na lang, no? At hilingin natin, no, yung lakas para patuloy nating matapos itong series na to. So, tandaan natin, no, napakaganda ng mga paalala sa atin dito. Tandaan natin itong yung tinapik lang natin kanina, no, na ang title is offensive foul. Maging maingat tayo sa ating pananalita. Ayan. At tandaan din natin lahat ng mga naging topic natin from week 1 to week 3. Ayan. Hindi bali, magkakaroon naman tayo ng overall summary niyan sa last week. So, eto na, no? Papunta na tayo sa week 4. So, next week, antabayanan niyo po yung ating week 4, the championship mindset. Ayan. So, muli, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay umupo at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa paggabay at pag-iingat mo po sa amin at pagtulong mo sa amin, Panginoon, para matutunan namin ang kahalagahan ng pagsasalita ng tama at mabuti, ang pagbubuka ng aming bibig ng may pagpapala, Panginoon. Kontrolin mo po ang aming mga dila, ang aming mga pananalita upang kami ay maging good influencer, Panginoon, ng iyong kingdom
Tulungan mo, Panginoon, na ang aming mga anak ay patuloy na magkaroon ng karunungan ng nagmumula sa iyo. I-guide mo po sila sa tamang direksyon at palagi mo pagkalooban ng kalakasan at karunungan, Panginoon, na kailangan nila sa kanilang araw-araw na mga task. Tulungan mo, Panginoon, na sila ay maging matagumpay na kabataan at patuloy na makilala ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa kanila. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang aming pamilya, ang iglesia, Panginoon, at patuloy na maging matagumpay ang lahat ng mga gawain para sa iyo. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. See you tomorrow. See you on Monday. Ayan, happy weekends po pala. At see you later sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. So muli, to God be all the glory. Take care and God bless.